Hello? Hello po. Hi, magandang gabi, hating gabi. Hapon. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Good afternoon na po dito. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Headset? Hindi rin po. Okay. Handheld lang. O sige. Dikit mo lang yung labi mo sa labi ko, pare. Ano ba't sa labi ko? Sa, sa telepono pala. Ano ba yan? Anong pangalan? Rodney po, Rodney. Ano, Rod? Rodney. Rodney. Yes po. Hi Rodney, magandang gabi. Wala ka sa Pilipinas, as you mentioned, no? Wala po. Asan ka ngayon? Hindi pa nakaka- sa Pennsylvania po ngayon, USA. Nasa USA ka. Opo. Kamusta po kayo? Eto, mataas gasolina. Tama. Oo, di ko alam ano nangyayari sa Kahit mundo. dito po, ganun din eh. Ha? Kahit dito, ganun din. Mataas din ang... Alam niyo naman kung anong dahilan dyan eh. Tama. Anyways, No comment na lang. ilan taong ka na? 33 po. 33. Ano yan? Away ng mga may kapangyarihan tsaka mas mayayabang sa atin. Tapos tayo nag-suffer. Tama. Sa away nila yan eh. Saliba tayo dyan. Wala po. Pero tayo nag-suffer. Si Rodney. Matagal na sa Amerika, pare ko? Hindi po. Actually, 14 years pa lang. Ano? 14 years pa lang? Ang bilis ng panahon kasi kaya hindi mo namamalayan na Actually, mabilis ang talaga. dami nang nawala sa buhay mo. Ganun. Ay, may laman yun, pare ko. Ya. May laman yun ah. Hindi, okay. Ayos lang ako. Anyway, saan ka sa Pilipinas? Sa ano po? Quezon Province. Uy, galing ako na San Andres na nakaraan. Malayo po ako. Bungad lang ako. Bungad. Lokban. Bago, hindi. Umpisa lang. Pagkatapos mo ng San Pablo. Dito lang sa may ano. Ano nga to? Sa may... Busang gala. Sa may... Kadugtong ng Colago Avenue. Chaong pala. Chaong Quezon. Actually, matagal na ako nakikinig sa'yo. Kahit nasa trabaho ko. Ano ba work mo dyan? Ano lang po, electrician. Nilalang lang mo. Malaki sweldo ng electrician dyan eh. I mean, apprentice pa lang. Apprentice. Okay. Anyways, kailan ka ulit nakauwi ng bansa natin? 2023. So, every 3 years ka ba na uwi? Kasi nagigpit ang so hindi pa ulit ako makauwi. Oo. Oo, kaya work muna ako. Pero legal ka naman dyan, di ba? Opo, legal naman po ako dito. Legal naman. Wala namang problema dito. Okay. Ayaw ko lang talaga. Gusto ko lang mag-ipon muna para lang sa mga... May asawa ka na ba? Yes po. Married po ako pero separated na. So, 4 years separated na po for 2 years. May anak kami. Umalis ka ng Pilipinas ng married. Opo. Sino may I kasalanan? mean, actually, halos parehas lang din kami siguro. Hindi, merong isang may unang Hindi ko nagkasala. Opo, siguro. Ikaw. Hindi ko naman masabi. Ikaw. Hindi ko rin masabi. Kasi away bati hanggang sa magkasawaan na. Ganyan. Yep. Pero, hindi po yun yung pag-uusapan natin tonight. Sige. Kwentuhan mo ko anong pwedeng pag-usapan. Meron po kasi akong girlfriend na ganun din yung nangyayari. Away bati. Pero this time, ako yung may kasalanan at first place. Kasi
nag-cheat ako sa kanya nung first year namin. Aminado naman ako na na mali yung ginawa ko. Kasi hindi ako sure sa kanya kasi nung time na yon hindi ko alam kung paano niya ako nagustuhan kasi maganda kasi sobra galing. Maganda? Tapos opo, maganda. Pinay, Kasi Pinay din, Pinay. Opo, nandiyan siya sa Pilipinas. So maganda, tas feeling mo, parang ang ganda nito, paano ko nagustuhan nito? Parang ganon. Oo, ganon. Parang tataka ako kasi hindi naman sa so nandito ako sa US, tapos nandiyan siya sa Pilipinas. Nurse siya, head nurse. So, parang sa umpisa, parang kala ko, joke lang. Parang trip lang. So, niligawan mo online? Opo. Okay. Tapos? So nung naging kami, meron akong nakakausap na nasa Davao. And then, online din? Online din. And then, matulis ka no? Matulis ka. Tapos, nung nahuli niya ako na meron akong nakaka-chat na iba, ganun. Tapos, nakita niya yung babae, and then, chinat niya. Then, doon niya na-confirm na kakausap na kami. Pahina ka ng pahina. Pagkasalanan mo na yung kinikwento, pahina ka ng pahina. Lakasan mo pagkasalanan. Kanina pinapahula mo kung tagasang ka, malakas yung boses mo. Ngayon, kinikwento mo na yung kasalanan mo, pahina ka ng pahina. Nahuli niyang meron kang kachat na iba. Opo. And then, doon niya ako pinonfront na nakita niya yung kachat ko ba. And then, yun nga, napatawad niya ako, naging okay kami. Gaano katagal na kayo magjowa ng time na yon? At least 1 year na. 1 year na. 1 year na kayo, nagloloko ka pa? Wala po palang 1 year. At least almost a year na yun. Kahit siguro. na matagal na kayo nun, ikaw anak ng... ha? Ako Aminado naman ako na... Kasi nga, hindi ko alam talaga na ganun yung mangyayari. Sa bagay kung napatawad ka niya, hindi natin para questioning pa yun. Napatawad ka na niya di ba? Opo. Pwede po bang may package ka sa labas eh. Ha? May package po ako sa labas. Madali mo. Ang ingay naman ng bahay nito. Sorry po. I heard it. You did code? The code is 1550. Ano yan? Lala move siguro. 155038. Anak ng pusa, mukhang ano to Joyride to Joyride ba yan? Thank you. Appreciate it. Come on, get it. Okay na po, okay na. Ano bang in-order mo? Amazon po. Ang ingay, anong item yan? Amazon po, Amazon. Kaya nga, anong item nga? Car parts po. Yan, diyan kayo magaling. Pagkalalaki yung tao, car parts. Anong auto mo dyan? Lexus IS po. Lexus? IS 250. Uy, maganda yung kotse na yan, brad Hindi po, lumang version na po. Maganda yan.
sakto lang po. Hindi naman, sakto lang. Pang, lang, luxury na old model. Yan yung parang Elantra yung yung katapatan di ba? Accord, parang gano'n. Opo. Oo, Lexus, di ba? Yan yung di ba? Luxury siya ng Toyota. Oo, yan yung naka-Barracuda mouth, di ba? Opo. Oo, naka-Barracuda mouth yung harapan niyan parang, di ba? Tama ba? Opo. Sige. Okay, let's go back. So, bago kayo mag 1 year, nahuli ka niya, may kachat ka sa Davao, piniem niya yung babae, napatawad ka pa rin niya. Napatawad pa rin po ako. Oo. And then, hindi ko kasi nasabi sa kanya na, tinago ko sa kanya na married ako. Tinago mo sa kanya na kinasal ka na dati. Opo. And then na find out niya. Kasi nag-send siya sa akin ng mga reels sa TikTok. And then, di ba pagka nag-send ng reels sa TikTok, ay pag in-open mo yon lalabas yung account mo. Hindi ko alam. Opo, ganun yung nangyari. Doon ako nahuli. Paano? Sige, para maraming mahuli. Ulitin mo. Nag-send siya sa akin ng, hindi ko siya pinag-friend sa account ko talaga kasi dami account yung gamit ko na pakipag-usap sa kanya. So, nag-send siya sa akin ng reels sa TikTok. Okay. And then, na-open ko, hindi ko alam na pag in-open ko pala yon, lalabas yung real account ko kung ano yung ginamit kong account na pang-open doon sa sinend niya sa akin. Ha? Yes. Ganun ang galing naman babae. Hindi ko alam Brad ko ang galing niya o ang bobo mo. Hindi kasi ako pamilyar. Doon. Hindi ko alam kung ang galing niyo. Ang taka mo sa part na yun. Siguro sa part na yun. Anak ng pusa. Pero nakalaang mahuli ka. Loko-loko ka eh. O tapos. Oo. I mean, sasabihin ko naman sana nung sa kanya, sa harapan talagang pagka nakasama ko na siya, pag-uwi ko. Kasi during that time, hindi pa kayo nagkikita ng personal. Hindi pa po. I mean, pinaplan ko na talaga sa birthday ko. Kasi ganun yung uwi ako ng birthday ko. So ngayon, nalaman niya. Tapos, yun. Kaya tawad pa rin niya ako. Kaya tawad niya ulit ako. Para kang tanga And talaga. then, walang yaka talaga. Napakahayop talaga. Rodney! Tapos. I mean, nung napatawad niya ako, so okay, nahuli kami, gano'n, umuwi ako ng Pilipinas. Hindi ko pinalam dito sa amin, sabi ko pupunta lang ako ng Canada. Kasi nagkaroon ako ng ticket, ng free ticket kasi. Kasi every year or twice a year umuwi ako. So, yung agency, sinendan nila ako ng free ticket. Okay. And then, umuwi ako ng May. Nagsabi ako dito na pupunta lang ako ng Canada for work. And then, sige, pumunta ako for a week. Tapos, noong time na yan, hindi mo na nakakausap yung babaeng pinakasalan mo? Hindi na po. Matagal na kami hindi nag-uusap. Okay. So, out of the picture talaga si Apo. Okay. And then, nung nagkita kami, sinundo niya ako sa airport sa Naiya. And then, umikot muna kami doon. Gala-gala, ganon. Okay. Tapos, nung nagkita kami, grabe, na doon ako natulala nung nagkita kami. Kasi nga, hindi talaga ako, doon sa video pala, hindi na ako magpaniwala na magiging girlfriend ko siya. Bigla ka nagsising niloko mo siya, no? Muntik
Muntik na mawala sa akin Yeah, to. tama. Nung nagkita kami, talagang doon pa lang, sabi ko, nagsisi na ako. Kasi yung kasal kasi namin, yung kasal ko kasi, is parang, hindi ko alam kung pero parang gunshot wedding. Ano no? Gunshot wedding. Pag tinanong ko yun, hahaba tayo no? Oh. Pero parang sinasabi mo na pilitan ka lang doon, ganun? Dahil nakabuntis ka? Opo, parang ganun na nga, na nabuntis ko siya kasi sabi niya, safe naman, wala namang then, okay, sige, good. Ha? Bakit yung babae ang magkasabing safe? Di ba dapat lalaki nakakaalam nun? Siya ang nagsasabi, sige, safe ka, ganyan. So ngayon, ayun. Sige sa loob, safe ako, ganon? Yan, tama, ganun nangyari. Pusang gala talaga. Tapos, ang kulay-kulay ng buhay mo, Rodney. Ang kulay-kulay ng buhay mo. Na-find out ng nanay tatay niya, palis na ako noon. Nang pabalik na dito, hindi nila ako pinalis. Sabi ko kasi, hindi pa ako ready, wala pa akong ipon. Ang pera ko na lang noon is nasa $3,000 na lang yata yung on hand ko. Tapos, sabi ko wala pa akong hindi pa ako ready. And then, yun, doon hindi sila pumayag hanggang di ako nakakasal. Hindi alis. Kasi Batangas So, alam mo naman yung mga traditional na mga Batangas. Medyo traditional talaga mga sinaunang Pinoy. Hindi lang Batanggenyo. Tapos, ako malapit din ako sa Batangas talaga. Kaya, parents ko rin talaga Batanggenyo. So, gano'n. So, yung nanay tatay ko, wala sila nagawa. Hindi, umiyak na lang. So, okay. So, gano'ng katagal mong girlfriend yon? Nung time na yon, lang. Umuwi ako nung November. Nakasal kami ng February. So ganun lang kayo ilang buwan lang kayo naging magjowa? Ilang buwan lang. Okay, I dig the story. Okay, gets ko. Tapos, okay, balik tayo sa dumating ka sa Pilipinas. So ngayon, nasa mind ko na lang is gusto ko munang makilala yung babae na makasama ng matagal, gano'n. So, yun yung nasa isip ko na makasama ko muna yung babae bago ko pakasalan. Okay. Kasi, ang nangyari kasi doon sa Pasko is doon ko siya talaga nakilala nung magkasama na kami. Okay. Ganun ang nangyari. So, nung matagal na kami nagkasama nung Pasko, doon ko na lang napagtanto na hindi talaga pwede yung kasal agad. Sa akin, hindi nag-work na kasal agad bago Kasi doon kami nagkasara sa ugali. Halos nasakal ako. So ngayon, itong girlfriend ko, talagang kinikilala ko siya and then gusto kong makilala lahat ng kung ano yung ugali niya, kung ano yung meron siya. Tapos nung nakasama ko siya, doon ko na lang nasabi na nakasama ko siya sa amin sa Chaong nang matagal, buong bakasyon ko kasama ko siya. So doon talaga ako nagsisi na bakit ko siya niloko. Bakit ko ginawa yun. Ngayon, nagsasapar ako sa katanganan kong ginawa. Kasi wala nang tiwala niya. Wala na yung pag-aalis ako kailangan. Nandoon siya kailangan. Magkausap kami 24/7. Hindi pwedeng mawala yung tawag. Hindi pwedeng mawala saglit. Or kailangan pag-aalis ako may update kahit nasabi lang siya. Kailangan mag-chat ako. Ganun. Kasi sa nagawa ko. So ngayon, magkaaway kami na yan. Kasi nung Friday, nung Thursday pa lang, galing ako sa work nun. Nasa kabilang line siya. Pauwi na ako. Nasa gising pala siya, nasa kabilang line.
So ako, napapainit na ako ng sasakyan. And then, nung sabi niya sa akin, bakit wala kang camera? Bakit hindi ka nagsasabi na pauwi ka na? So ako kasi, gusto ko muna painitin yung sasakyan ko bago ako umuwi. Bago ako mag-text sa kanya. Ang ulo niya yung napainit mo. Yun yung nangyari eh. Yung ulo niya yung umiit. Kasi every time na bagong gising siya, talagang hindi ko maintindihan yung ano niya. Yung mood niya. Kasi may mood swing siya eh. So, ngayon, kung may isa pang issue siya na kaibigan din namin na nag-chat sa akin dati, tapos nakita niya, nag-chat sa akin na nangungutang lang naman siya. So wala kaming issue nung babae. Kasi barkada lang namin dito yun eh. So nangutang siya ng $200. And then dun pa lang, parang sabi niya, may something sa amin dalawa. So yun, yung laging sinasabi niya na pag hindi ako nakapag-update, ganyan. Siguro sabi niya lagi sa akin paulit-ulit na siguro magkikita kayo niyan, siguro kaya di ka nasasabi sa akin na pauwi ka na ganyan kasi magkikita kayo niyan habang tulog ako. Ganun yung hanggang sa uminit yung tenga ko, pagod ako galing trabaho, ang dami kong ginawa. Wala na siyang sinabing iba kundi ganun lang. So ako, nagtaas ako ng boss sa kanya. And then may nasabi ako mga mas sakit na salita. Gaya ng? Visit ka. Sabi ko, visit ka. Alam mo, galing ako sa trabaho. Paano ako makikipagkita sa iba? Anong judge ka sa kabilang line? Sinong taong gagawa ng ganun? Sinong tanga naman ang gagawa nun na... Ikaw! Na... Hindi ko gagawin niya kahit ano. Ikaw, Brad! Kaya ikaw yung inaaway niya kasi sa paningin niya, ikaw yung gagawa nun. Oo. I mean ako, actually, hindi na ako nagpapaliwanag sa kanya kasi every time na nagpapaliwanag ako, hindi siya naniniwala. So, useless lang yung laway ko. Okay. So, hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap. So, kasi, wala, isisisi talaga ako sa binang ako. Hindi ko talaga akalain na ganito yung magiging end up ng mga ginawa ko. Sabi ko nga sa sarili ko na once na, wag naman sana na ganun. Sabi ko, once na magkakaroon hindi ako ng girlfriend, hindi ko nagagawin. Sabi ko. Bakit? Hiwalay na ba kayo? Hindi, at ayoko mangyari yun. Ba't sabi mo, kung magkakaroon ako ng girlfriend? Sabi ko nga, ibig ko sabihin, kung sakaling tinuloy niya, gano'n, hindi na siya makipag-usap sa akin. Kasi, hinangap ko lang yung tawag eh. Nung mga may nasabi ako sa kanya, mas sakit yung salta. Namura ko siya. Kasi pag nag-usap na ba kayo ulit after nun? Hindi pa. Hindi pa. So, 4 days na. 4 days na. Sino di nakikipag-usap? Wala sa dalawa. Hindi ako nag-reach out. Bakit di ka nag-reach out? Nagbawa mo tumawag sa akin? Nagbaba ng pride sa... Brad, kapwa lalaki mo ako, nagbaba ka ng pride sa akin. Hindi mo kaya magbaba ng pride sa girlfriend mo? I mean, nag-reach out ako once nung Saturday. Tumawag ako sa kanya pero naka-restrict ako. Restrict. Naka-restrict ka? Opo. So ngayon, paano nalalamang restricted ka? Paano nalalaman yun? Sorry, hindi ko alam. Hindi siya ringing. Ganun ba yun? Oo. Aha! Kaya pala ginagawa sa... Naku, yung pala yun. Yun pala ang pakiramdam na restricted, ha? Oo, alam ko yan.
Pero Kasi madalas din alam na niya yung nag-uusap. real TikTok mo, alam na niya. Lahat, alam niya na sa akin everything. Kasi nagkasama na kami. Kumbaga, Gumagamit isinuko ng mo phone na. ko. Gano'ng Lahat katagal, naman talaga. Lahat gano'ng naman katagal na talaga. kayong magjowa? Ano no, this April 11 is 3 and 7 months pa kami. 3 years na. Okay. Ano O, 7 months. anong future plan mo sa kanya? I mean, pag nakapunta siya dito, I mean, kasi ano na siya USRA na siya So, meron na siyang agency na processing ng papers niya. Mm. And then, ang lagi rin namin pinag-aawayan is yung divorce. Ay, yung Divorce annulment. Annulment. Pwede ka magpa-divorce dyan sa Amerika eh. Hindi kasi ako, US citizen pa eh. Hindi pa nga, di ba? Oo. Hindi pa. So, hindi ko rin alam kung US citizen ka sana, pwede mong i-avail yung divorce dyan eh, di ba? Pero di ba kailangan pa rin dyan? Kung magpapakasal ka dito. Of course, magpapakasal na siguro ako dyan. Pero gusto ko siya pakasal siyempre. Yung mga yan ba, alam na niyang balak mo ba yan? O sa akin mo lang kinikwento? I mean, balak na naman namin. I mean, gusto rin, napag-usapan na rin namin yung mga divorce niya. Kasi may mga balak din akong bumili ng mga property kasi hindi ko siya mabili pa kasi gawa ng ganun. Kasi mali kong nagawa sa previous ko. Sa past ko is, meron silang bahay na inuhulugan. Doon sa kulay orange na bahay. Ayoko na sabihin. Camellia Homes ba yan? Ha? So yun, hindi nakapangalan sa kanya or sa akin. So ngayon, ako yung nagbabayad monthly. Kanino nakapangalan? Sa nanay niyo. Ikaw nagbabayad. So ngayon, ang nangyayari kasi, ibinigay nung nanay. I mean sila, hati-hati sila. Hati-hati sila magkakapatid, nanay niya, ganun. And then, nung kinasal kami, binigay sa amin. And then, nung kinasal kami, pinagawa yung bahay, doon ako nag-start. Simula pagkagawa ng bahay, ako yung nag-start na magbayad ng bahay for 7 years. Anong concern mo doon? Anong concern mo sa part na yun? Ngayon, wala, sinisisi nila ako bakit ako nagbayad ng ganon na hindi naman nakapangalan sa akin. So ngayon, wala akong mahabol. Sa akin naman kasi, may anak kami isa. Para sa akin kasi, para na lang doon sa anak. Wait. You're talking about your ex-wife. Yes. Okay, your a strange wife. Magulo ka magkwento eh. Alam mo kaya kayo nag-aaway magjowa, ikaw magulo ka magkwento eh. Okay, sige na lang. Okay. Pag-ulamig talaga ako eh. Ba't mo ako tinawagan? Ano ang gusto mong itanong sa akin, pare Koy? Hindi ko rin, naguguluhan kasi ako sa relationship namin itong girlfriend ko. Ano magulo? Nasasakal ako, pero mahal na mahal ko siya. Nasasakal ka? Pero mahal na mahal ko siya. Okay. I don't think you're in any position to complain. Oo, kasi... Wait lang. Because the first year that you were together, almost the first year that you were together, you were cheating on her. Kasi importante yung unang taon na yan eh. Diyan siya pinakakinilig sa'yo. Diyan kanya kinilala. Di ba? Everything that he knew about you, he learned it the first year. Just to find out that you were lying to her for the first entire year. Hindi natin questionin kung bakit ka pinatawad o hindi. Kasi pinatawad ka na niya eh. I mean,
That's one of the hardest thing to do. At kung nagawa na niya, who are we to question that? Napatawad ka na niya. Pero may consequences 'yon. Yeah. May consequences yung napatawad ka niya. Hindi pa pwedeng napatawad ka niya. No, kasi ano yan, there are two decisions to be made nung napatawad ka niya or nung nag-decide siyang patawarin ka. Number one, di ba, is the decision to go on in life na ikaw yung kasama niyang partner. That's the first decision. Tama? Uh-huh. The second half of that is the decision to let go of all the things na painful na nagawa mo sa kanya. And maybe the second half, hindi pa niya na-accomplish for herself. Ang na-accomplish pa lang niya is mag-decide na gusto kanyang kasama despite of what you've done. Despite and in spite of what you've done to her. Yung second part, hindi pa niya nagagawa makalimutan. And that's your own doing. I don't think you have the luxury to even say na nasasakal po ako. No. You created this. Ikaw. Uh-huh. Ikaw ang gumawa ng sakit ng ulo mo na to kung masakit ulo mo dito. If she does not have an ounce of trust and confidence sa iyo, this is just the result of what you've done. But wag mong kalilimutan, di ba, na for 1 year, pinaglaruan mo siya. Yun talaga yun eh. Huwag tayo maglukuhan doon sa part na yun. Oo. Di ba? Kinikip mo siya kasi sobrang ganda ka mo, di ba? And that's very superficial eh. The mere fact that you have another backup in Davao, pinaglaruan mo siya ng 1 buong taon, masakit sa kanya yon. O sige, papaliwanag ko sa ito na mas mababaw. Okay lang? Uh-huh. Okay. Huwag magagalit sa akin yung hindi magaganda ha. Ito to. Ikaw yung maganda, tas ganyanin ka. Kasi ang daming pa pwedeng sinabi niya sa akin. Diba? Ang daming mo pwedeng juwain eh. May choice ka. Alam natin yung totoo. May choice siya eh. And then ano pa siya, degree holder siya. Sabi Exactly, sa pinili ka niya. Pinili ka niya. Marami siyang pwedeng choice. Tapos ikaw, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Ganon, sinabi niya sa akin. Exactly. So may choice siya eh. Ikaw yung maging maganda at maging matalino pero paglaruan ka ng 1 year. Di ba nakakapangit ka nakakabobo sa pakiramdam yun? If at some point, in the course of your relationship, after that 1 year na escapade mo, kasi 3 years and 7 months, so 2 years and 7 months pa lang, hindi siya makaget over na tinanga mo siya ng 1 buong taon, pagdudusahan mo yan. Pag nasasakal ka, kasi wala siyang tiwala kung anong ginagawa mo, bubuntong hininga ka lang. You are not in the position to complain. Ginawa mo yan eh. Siguro, alam mo Rodney, iba siguro magiging usapan natin kung siya yung kausap ko. Pagkasabihan ko, sabihin ko sa kanya, pinatawad mo, mag-adjust ka din. Part yun ng pagkapatawad eh. Mag-adjust ka. Hindi mo pwedeng pinatawad kita pero tiisin mo ako. Pero hindi naman siya yung kausap ko. Ikaw yung kausap ko. And I'm not gonna give you a free pass because you did this to yourself. You did this to yourself. Yun ang ginagawa ko tuwing mag-aaway kami. Sinasabi ko na lang na tanga ako eh. Ito, kasalanan ko to eh. Ginawa ko to eh. Well, don't say, alam mo, don't say it. Okay. When you say it to her, ng ganyan tono mo, ganito women, they have this uncanny ability to read between the lines and read our body language. Uh-huh. Okay? Kung sasabihin mo sa kanya, tanga ako ganyan. Ang dating, parang masama ang loob mo na ina-earn mo yung confidence at trust niya. Hindi ko po sinasabi yan. Sa isip ko lang. But you have back of my mind. No. Alam mo, ganito. You want my advice? Something that you can do? Tangible? And you talk to her. You tell her na hindi kayo magkaaway. I-risk mo yung 1 buong araw na okay kayo pero sabihin mo sa kanya. If you really regret, tell her on a fine day. Kasi feeling ko, na pag-uusapan nyo lang to kasi nag-aaway kayo. Karamihan na mag-jowa, nag-uusap kasi nag-aaway eh. Yung emotional conversation only happens kung nag-aaway sila at kailangan magbate. Then there's an emotional conversation.
On a fine day, tell her. If you really regret and you feel bad about what you've done, tell her on a fine day. Now, let me tell you what's the benefit telling her on a fine day. Of course, you're going to risk a good day. Okay? Kasi pag ang babae pinaliwanagan mo, girls, makinig kayo. Mag-agree kayo dito. Pag galit siya at pinaliwanagan mo siya, wala naman siya naririnig talaga eh. Alam nila yan. Wala silang naririnig. Blanco sila. Because they're only focused dun sa pain na nararamdaman nila. So whatever you tell her while she's mad, it's not going through. Hindi nila kasi in pain lang sila. In pain lang sila. Hindi niya mare-recognize kung anong mensahe mo sa kanya. Even if you have the nicest message or maybe the most profound honesty na kayong pakita, when you say it while she's mad, it's not gonna do anything. So risk a fine day and tell her. Kalmado ang lahat ng bagay. And tell her. And she will listen. Kung ending niyan, awayin ka niya ulit, tanggapin mo, bumuntuhin niya ka, mag-sorry ka. Alam mo, real apology does not have the word but. No. I'm sorry pero walang pero yun eh. Sorry lang. I don't think ginagawa mo kasi yun eh. Ako, lalaki sa lalaki, nagigets kita. Alam mo, lalaking galawan mo. Naman kami pagka malamig nila. Kasi pagka talaga nag-aaway kami, talagang naghahanap talaga ako. Kasi ayoko naman matasabit ako. Hindi kita maintindihan. Ano yun? Pagka kasi nag-aaway kami, pag alam kong galit na rin siya, nag-hang up na lang ako. No, you don't do that. Kasi alam ko niya kasunod na. No, don't do that. Don't hang up on her. Kasi may time na nagkakasigawan na lang, wala nang... Kasi pumapatol ka. Kasi Brad, wala... Look, this is not a battle you're going to win. And even if you can, you are not supposed to. This is not the fight that you're going to want to win. This is not the fight. You hand her the victory of the argument. You owe that to her. Niloko mo eh. Wala kang kalaban-laban dito, Brad. Wala kang kalaban-laban dito. Padala mo sa kanya itong kwentuhan natin. Paparinig ko talaga sa kanya. Sabihin niya sa'yo, buti pa si Papa Jackson. Naiintindihan niya ako, ayop ka. Buti pa siya, pogi pa noon. Sasabihin natin na mo. Ako pa. Personally, I learned it the hard way. When a woman is mad, whatever you tell her, hindi makakatawid yan. Wala kang pwedeng sabihin sa kanya na maiintindihan niya when she's in pain. Because when a woman is in pain, her only priority is to tend to her wounds. Wala siya marinig. Parang tayo, pag gutom tayo. Wala tayo na-appreciate. Kakain muna tayo. Tama? Tama. In the same manner, ganoon din. When she's in pain, she's in pain. So when you want to talk to her when she's not in pain. Risk a good day. I-risk mo yung magandang araw. Talk to her and initiate mo yan. Mag-initiate ka. Hindi yung mag-uusap na lang kasi nag-away kayo. No. In the same manner, di ba? Alam mo, naniniwala ko, the sweetest gifts are the ones given during the ordinary days. Alam mo ba yan? Yep. The sweetest gifts. Para hindi ko ginagawa. Yes, because these are the unexpected gifts. Yung mga narigalo ng Pasko, birthday, bagong taon, Valentine's, given kasi yan eh. Sweet yan. Pero given yan.
But the sweetest gifts are the one given on an ordinary day. When it comes to an apology, mas masarap din yung ganun. Masarap pa naman namin sa 11. Ano na? Masarap pa naman namin sa 11. Ang problema dito, ang basa ko sa'yo, pare, pumapatol ka rin, nakikipagmatigasan ka rin eh. Hindi kasi puro kasi siya kaya mag-aaway kami. Wala akong pakialam. No, I don't wanna, see? I don't wanna hear. In the same manner, she doesn't wanna hear you. Ang alam lang niya, 1 year mo siya niloko. Kahit ano, kahit pagod ka, no, she wouldn't care. That's the reality. Lagi siya nagbibintang sa akin Lagi niya ako nagbibintangan na... Because there's track record. I'll tell you something from experience. Ready? Uh-huh. Masarap walang track record, Brad. I know. Makakasagot ka. Kasi kaya mo sabihin, bakit? pero pag may track record ka, hindi ka sasagot. Hindi ko masagot ka. Oo. Ako makakasagot ako. Kaya ko sabihin, what? Bakit? Kaya kong gumanon. Ikaw kaya mo? Hindi mo kaya. Bakit? May track record ka. Diba? You bear the ability, the capacity, and the stupidity to cheat. Every time na sasabihin ko yung bakit, isasagot niya sa akin, bakit? Yung ginawa mo, yung hanggang sa magkatuloy-tuloy na ulit yan. Umpisa sa umpisa, hanggang sa... No, you are not supposed to win that argument. Kahit ano pa pinag-aawayan ninyo, Brad, pag binring up niya yan, you're going to bow your head down. Talo na ako. Yes. And you have to tell her, sorry. That's it. 1 year, Brad. You showed her a different face. For a year. For 1 year, you showed her a different face. What did she do after finding out? She forgave you. Wala. Umiyak lang siya. Then, yes, she forgave you. Nung kinausap ko siya, she forgive na siya. She took you in, tama? Uh-huh. She welcomed you back. But it's not going away. Magdudusa ka. Ginusto mo yan eh. Ang kati mo kasi. I mean, ang hirap naman kasi maniwala dati na ganun yung mangyayari. Na isang taong ganun yung kakagusto sa akin. Still, hindi pa rin yan tumigil ka na sa kakaganyan mo. Hindi pa rin yan it's not enough reason for you to justify your misgivings. Ano? Dahil mo kasalanan sa kanya, niloko mo. Nagsinungaling kang single ka. Hanggang ngayon, di ka pa annulled. Ang dami niyang tinitiis sa'yo, Brad. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa sa pagpapa-annulled Kasi hindi mo inuumpisahan. Huwag tayong maglokohan. Paano po ba ako mag-uumpisa doon? Katigilan mo ako, Brad. Nakapunta ka nga ng ng Amerika. Nakapag-ayos ka nga ng visa mo sa US Embassy. Kaya mong gawin yan. Wag tayong maglokohan. No, petition. May petition kasi kami. Alam mo, if you have started it, you would have learned the process. So, the fact na nagtatanong ka pa na umpisan, hindi sabihin, you have not even tried to start it. Oh, lahat niyang tinitiis siya sa'yo. Tama, mali? Tama. Still, she decides to stay with you. In spite and despite of your status, you cheating on her, sinisigawan mo siya pag galit siya at naalala niyang ginawa mo, she's still with you. Tama, mali? Tama.
And you have the audacity to take it against her when she's mad? You are wrong. You are so wrong. Yes, mali nga. Ang dami ko pagkakamali sa kanya. Ang dami ko nagawa. Let's imagine the alternative. Halimbawa, sa tapang mo na yan sa kanya, ikaw matapang, one day magising siya, ayaw na niya. Will you have the regret of a lifetime? Yes. Ba't mo aantayin dumating ka sa punto na yan? Hindi ka magbago ngayon. Ito na nga, magpabago na po. I mean, kakausapin ko na. I mean, nagbago na naman ako nung hindi ako tumitingin o nakipag sa iba, nakipag-uusap ka lang. Wala na kasi pagsisihan ko na lahat ng mga ginawa ko. Araw-araw kung every time na lang na mag-aaway kami, ganun na yung nangyayari sa akin. Nagsisisi ako kung bakit ko ginawa yung mga katangang ginawa ko. Well, that's not enough. Yung pagsisisi mo na yan will only make sense kapag naka-recover siya. O, kung nakikinig siya, naman sayo mo sa kanya. Ito, love. Anong tawagan nyo? Love. Okay yan, okay. Good yan, good yan. Ayoko nang mahal eh. Sige na. Love na lang, love. Love. Ano first name niya? Jules. Ha? Julie. Julie? Apo. Okay, Julie. Julie. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan. Sorry sa mga ulit-ulit kong ginawa dati na hanggang ngayon na epektisyan ko kung bakit ko nagawa. Ulit-ulit ko sasabihin sa'yo na hindi ko nagagawin kung ano man yung mga pagkakamali kong ginawa dati. And mag-grow tayo ng magkasabay. And hindi nakatawa yun. Hindi na ako makipagsabay sa'yo pag nagagalit ka. Mahal na mahal kita. Sana magpatawad mo na ako. Love you. Kulang. Hindi galing sa puso yun. Hindi ko narinig yung part na gagawin ko ang lahat, bla 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 bla, kasi kasalanan ko naman. Ulitin natin. Sige. Ulit. Dapat galing sa puso. Loko, taga-Amerika ka, mumultahan kita. Malaki kikitain ko dito. One more time. Ulit. Game. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Sorry sa mga mali kong nagawa. Sa mga nagawa kong paulit-ulit dati. Mga pag-cheat ko sa'yo. Sorry. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nagagawin yung mga nagawa kong kasalanan dati. Promise ko sa'yo. Kahit ano mangyari, hindi ko gagawin at ulitin yung mga nagawa ko. And mamahalin kita na masigit pa sa pagmamahal mo sa akin. I love you and I miss you always. Sana mapatawad mo ako. Marami na tayo na napagsamahan. And ayoko nang masayang yun. Tulad niya na sinabi kasi dati na simula nung nakasama kita, nakilala kita ng matagal sa isang mubong. Nasabi ko na ikaw na talaga yung gusto ko makasama habang buhay and kahit saan pumunta.
and mag-build ng family. Kahit saan ka man, nandun ako. And palagi tayo magkasama. Mahal na mahal kita. Love you. Nag-PM si Julie ngayon. Sabi. Sabi lang niya, I don't care. Sabi niya, Brad! Naku, anak ng puso, malaki-laki pa ang kailangan mong bunuin. Oh. I don't care. Pasabi, I love you. Oh Lord. Well, good luck sa inyong dalawa. I hope you're going to ganito, ano. Every time, listen carefully. I want you to remember this. Ha? Okay. Pag nag-aaway kayo, Brad, every time that you become foolish trying to win an argument whenever she's in pain, you are pushing her so far away from you. There will come a point in time you won't be able to reach her anymore. Just every time that you're going to try to win an argument against her, you're pushing her away. One day you'll regret that. Okay? Okay. Okay. Pwede makisuyo ako sa'yo ng taillight ng Dodge Challenger sa Amazon mo? Hindi, address. Send address. Kailangan ko rin ng car part, Brad eh. Send address. Pasuyo lang oh. Tail light tsaka fog lamps. Tsaka yung side headlight, headlight. Tsaka side fender pare ko eh. Ng Oh wow. ng Dodge Challenger, side skirt pala. Side skirt. Oo. Oh my God. Wala ko niyan. Wala, naka-hospital yung Challenger ko ngayon eh. Sumabit ang fuel pump. Meron din akong sports car dati na give up ko na lang eh. Kasi napakataas na maintenance. Ano yun? Eclipse. Spider. Uy, pinangarap ko yan, Brad. Pinangarap ko yan, Nissan Eclipse. Pangarap ko rin yan dati. Oo, batang 90s ka talaga. Pangarap ng mga lalaking 90s. Oo. Ginabap ko na lang talaga kasi masyadong mataas ang maintenance. Anyways. Ayun. So, ay nako. Mag-ingat ka palagi ha, pare Koy. Thank you. Bye-bye. Tagal ko na nakikinig sa'yo. Ngayon lang ako nakatawag sa'yo. Pag kinasal kayo ha, ako host ha. Huy. Pag kinasal kayo ako host ha, pupunta ako Amerika ha. Bilang mo akong ticket. Of course. Yan. Sa New York, imbitahan kita. Oh, total mga kaibigan, umuo na siya ha. Sige na, maraming salamat sa pagtawag. Bye-bye, pare Koy. Thank you. Yan.